Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabalats, eksakto ng 7:40 din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Paklo at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hoy, hoy, hoy! Barhay na aga makatugang. Hello, hello, hello! Buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Iibat na lang mga tugang ang mga bashers, mga trolls, mga haters na mga pasirisir-irip lang sa tuyang live. Abay, gising-gising na, bangon na mga kapatid. Marata na kamo, Monday. Today is Lunes, my favorite day partner. Pitsa 19, kan bulan na Enero taong 2026. Makatugang, mag-iribanan po kita digdi sa laongkan na programa. Ako si Benji Rivera at your service. And sa technical, si Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Sa newsroom, mayo si partner Junil. Sa wakas, nag-absent din. Arog po kami kendig di sa BBS eh. Nagngangalas kami sa mga office mate kung nag-absent. Pag present, ay nako, normal yan. Si Benji Rivera. Radyo Bana. Hello, Tito Aye. Tama. Boss Stephen, ang makangalas sa mo kung absent ka.
Pero kung present ka sa bilog na Simana partner, ay nako, normal yan. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ay, full tank yung lahat. Full tank na mga Dabarkads, mga kabanat sa aga, Tuesday. Igwa kitang big time oil price hike. Yan sinasabi ta pare ko eh. Pag ma-rollback, katiting. Pero kapag ma-oil price hike partner, nako. Kaya mga Dabarkads, mga tsuper, yung may mga service dyan pare ko full tank yung lahat. Ano? Ang mga service natin sa aga, igwa po kitang medyo daradakulang pagtaas sa presyo kan na petrolyo partner. Ano po? Kaya good luck sa mga Dabarkads ta. Ngunyan pong Monday, trabaho na naman kita mga partner. Back to reality. Mayo na po kitang weather disturbance. Mayo na po si Bagyong Ada Parikoy. Nagwalat lang po din baha. And perwisyo sa iba pong lugar digdi sa Bicol Parikoy. Ano? Pero sa mga eskwela, back na kita, back to school, mga partner, mga bagets, bangon! At siyan mga Dabarkads, baka makontakta si Governor El Rey. Standby lang po kamo ha. Mas marhay na po si Governor El Rey. Yung pong magpaliwanag. And magtaw po sa to din details. Katakod kaning pagbisita ni Secretary Dizon, partner, kanakagi pong Sabado or Friday, tama, Friday. And Sabado partner din hapon, late afternoon na nakahali si Secretary Dizon digdi sa Kamsur Parikoy, mga kapatid. Halawig si ulay ni Governor sa kani Secretary partner. Kaya digdi bagas na to mga kapatid partner. May kanya-kanyang version mga tugang. May kanya-kanyang version partner ang mga netizen sa pagbisita ni Secretary Dizon kan Friday. And kadakol mga haka-haka kesyo may iimbestigaran daw, may matutuklasan, pero at the end of the day mga tugang, nilinaw ni Secretary Dizon sa paagi po kan press conference kasi may mga kaibahan po siyang mga national media partner. At the end of the day, nilinaw ni Secretary Dizon na ang Andaya Highway is aayusin. Ano po? Aayuson ang haluin ng problema akan Andaya Highway and Quirino Highway partner, Maharlika Highway. Number 1, ang pakadesenyo, sabi ni Secretary number 1, ang pakadesenyo kan ibang portion kan Andaya Highway partner, dapat daw pong baguhon. Which is, haluyta na po mga tugang, haluyta na yan nadadangog ki Gov. El Rey, haluyta na po yan na dadangog sa mga interview ta ki Gov. Yan pong design kang Andaya Highway, medyo talaga dahil po pinag-adalan. And they dapat patching lang, yung tapal-tapal, no, cannot be. Mismong discovery ni Secretary Dizon mga kapatid, yung tapal-tapal, yung bad aid solution na ginigibo po kan mga taga DPWH and syempre kan mga kontraktor. Ganyan po, dahi na dayan. Cannot be. Totally gabos na po na reblocking. Pagkatapos kayan partner, tapos na yan. Mayo ng mga portion na yan. Kaya dapat tapos ang pagpapatrabaho. Yan po ang sabi ni Secretary Dizon.
And number 2, sabi ni Secretary, dapat anya ibigay sa mga malalaking contractors na may malaking experience din sa paggibukan na highway para mas sigurado ang trabaho. Bako yung mga tipong mga sikad-sikad na mga kontraktor. Di ko aram kung igwa pong mga kontratista dyan na medyo malakas sa district engineer na nakakalaog sa trabaho o sa kontrata. Pero mga kapatid, kabanat, malinaw na mayong sinabi si Secretary na nabulsa kan mga politiko sa Kamsur ang pondo, which is wrong, partner. Cannot be kasi ang pondo na yan is hali po sa nasyonal. DPWH ang ma-implement, partner. Mayo pong pagkaarap dyan, mayo pong pananagutan ang mga lokal tang opisyal digdi sa probinsya na pirit pong ipinupush kan ibang mga yung mga ibang nagpapapansin, partner. And sabi po ni Secretary Dizon, mga tugang, kan Friday sa presscon, ang DPWH daw po ang dapat makipag-engage, maghanap din na Japanese engineering consultant para maayos ang mga tinampo na may tubig sa irarong, partner. Kasi yan pong ibang portion dyan po sa Andaya Highway, mga tugang, kaya po naglulumoy, pakakatrabaho, mararaot na naman kasi yung irarumda po, mga partner, is may tubig. Na dahugta rin po yan sa DPWH. Kaya sabi po ni Secretary Vince, yun daw pong mga taga DPWH, yung mga opisyal, dapat hanap kayo ng mga magagaling na yung mga Japanese engineer para sila ang makapagbigay sa atin ng magandang advice para hindi na tulad ng dati yung Andaya Highway na yan na pakakatapos trabahuhin, masisira na naman. Yan po ang mga sinabi ni Secretary. And ang pinaka-importante po, mga tugang, ining budget, ining pondo sa gigibuhon na rehabilitation, mga kapatid. Dapat daw po taasan. Kung igwa po kitang pondo, which is sinabi ni Gov. LRC figure kaya ni Secretary Dizon, is kulang na kulang. Kaya dapat ang Congressman kan First District, partner, i-push, maghagad din na panibagong pondo para maayos na po ining Andaya Highway. Yan ang mga sinabi po ni Secretary Dizon na mayo ba sinabing korupto, na korap si mga pondo. Mayo ba po kayo sinabi? Ang nagsasabi lang kayo, mga tugang, ining si Boy Ipal. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Mayo ba sinabi, mga kabanat, si Secretary Dizon na nabulsa daw ang mga pondo, na korap daw? Or, mayo ba pong sinabi si Secretary na pinabayaan daw po kan mga opisyal kan probinsya ang Andaya Highway? No. Kasi ang Andaya Highway po, mga tugang, is sa DPWH po yan. Bako po yan patrabaho kan probinsya, bako po yan patrabaho kan congressman, partner. Yan. Kaya pinabayaan na po, nasabi, pinabayaan daw po ang First District, ang Andaya Highway. Dahil po kayo nagsabi si Secretary. Kaya mayo man pong sinabi kay si Secretary Dizon, kundi ang sabi niya po, mga kabanat, yan pong pambansang epal, alisin niyang tarpaulin na yan. Yun, sinabi yun ni Secretary Pag abot ni Secretary doon sa may lupi,
Doon po sa may Lupi, doon sa may Maoka Bridge. Isip-isipon mo, partner, nag-i-inspection ang mga taga-DPWH. Biglang may nagsulpot na sarong congressman na with tarpaulin. Partner, may biglang suminulpot duman sa crowd na congressman na with matching tarpaulin. Sabi ni Secretary Dizon, nako, hindi to political. Alisin niyang tarpaulin na yan. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Yan. Todo tarpaulin pa kasi si Boy Epal. Alisin yan. Sino yan? Wala. Congressman po. Nako, hindi obra sa atin. Pinahali po ni Secretary Dizon si tarpaulin ni Boy Epal. Yan. Bistado na nindo yan. Mga kabanat, kilala ninyo yan. Si naging controversial sa pag-abot ni Secretary na bako man siya ang official duman sa First District, biglang suminulpot, mayo pa lang siya din schedule sa itinerary ni Secretary. Kung si mga mayors gani, partner, kung si mayor gani sa Lupi, si Jacinto, Topi Jacinto, sa Ragay, si Mayor BGH, sa Del Gallego, si mga alkalde po ngali duman, dahil nagsabat, dahil po aduman sa site. Kasi yung aktibidad na yon is para po yan sa mga opisyal ka DPWH, mga engineer, para mag-inspect duman po sa site, partner. Dahil duman pwede, pare ko, na may masabat kang sarong congressman na bako ka man taga-duman sa distritong yun, with patarpulin ka pa, partner. May dara ka pang fans club. Sabi ni Secretary, hindi to political. Ito ay lakad ng DPWH. Alisin niyang tarpaulin na yan. Dapat po nga, baga, si Mayor Topi Jacinto Callupi, nagdumanta. Siya po yung, Mayor duman sa Banwaan, sa Ragay. Kaya lang, magiging ka talagang epal pag nagdumang ka, partner. Ang sabi ni Secretary na nadangog kan gabos duman sa Lupi, kan mag-inspection, alisin yan tarpaulin na yan ni nakakahiya. Hindi ito oras ng politika. Ayan po ang sabi ni Secretary Dizon. Walang politics dito. Kaya napasupog si pambansang epal, partner. Todo tarpaulin ka pa, ha? Kaya mayo man pong sinabi si Secretary, mga tugang, mayo man pong sinabi si Secretary Dizon na binulsakan mga politiko ang pondo, dahil po nindo iiba ang politics digdi po sa Andaya Highway. Ano po? So yan, mga tugang, ha? Si mga mayors po ngali, dahil nagdumanta, magiging talagang epal. Kaya lang si Saro talaga, si Saro, day ko aram kung saan siya nagkukuha ng kapal ng mukha, partner. Day ko aram kung saan po nagkukuha ng kapal ng mukha, ining sarong diputadong ini, pare ko. Baka igwa kaya sa Shopee. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Aram kayo dito, mga tugang, gabos man pwede magsabat ki Secretary. Ano po? Gabos man pwede magsabat ki Secretary, magpa-picture, pero iba po itong dudumanang ka and tutuyuhong ka. Ano po? Iba po itong naka-schedule na digdihan ka. Ano po? Gabos man pwede, partner, magsabat. Pwedeng magpa-picture, pero iba po yung tutuyuhong ka. Ano po? Araw ka nangyari kan na Friday. Pagkatapos baga kan na inspection, si Secretary, diretso po kay Governor El Rey. Ano po? Sabi po baga,
si Gob El Rey sa si Secretary Dizon, kan mayo pa po sila sa mga politika, mayo pa po sila sa gobyerno, haloy na po magkabistuan ining duwa. Ano po? Anyway, mabuelta po ang programang Radyo Banat. Standby, baka Ratchan, ma-interview ta po si Governor para sa mas mahiwas pa pong detalles digdi po sa pagbisita po ni Secretary Dizon. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga Dabarkads, eksakto na pong 8 minutes, makalipas ang alas 8, Pompiang 8, partner. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Siyempre, ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Mga tugang, yaw na po digdi sa Naga City, makukuha yan digdi sa Barangay Balatas, ang gayon-gayon na pong Deca Astraya Residences. Ano po? Tamang-tama po ini sa inyo pong pamilya. Taini po First and Bicol Region na underground cabling. Ano po? Yung mga wire bagaye nasa irarum na, underground na, partner. Kaya mayo kang maihiling ng mga wire, mga poste sa loob kan subdivision na yan. Ano po? Ang Deca Astraya, igwa po silang multi-purpose hall with swimming pool. Sarong 3-story unit ni, saka may 5 bedrooms, 4 na magagayon na toilet and bath, dakula po ang car parking, mga Dabarkads. Ano po? Ang Deca Astraya, harani po ini sa mga eskwelahan, digdi sa Naga City, grocery, shopping mall, and mga resto bar. Ini po soon to open, kaya kung kamo po may mga plano, magpa-reserve na po kamo, open for reservation soon, ang Deca Astraya Residences. Ano po? Kaya magtaga-inquire na kamo, mga kabanats, dyan sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ang Dabarkadstang si Boss Eric Bugs. Good morning, amigo. Neighbor, good morning sa imo, sir. Dyan sa PTO, mga Dabarkads na dyan. Saka kay Hill. Oy, amigo, long time no see. Sa kuyang Dabarkad si Hill Villarreal, partner. Saro ini sa mga idol kong broadcaster. Ano po? Dahil ko na nadadagogan sa kuyang idol si Mayor Kagawad Hill Villarreal. Tama, Villarreal, tama, si Hill. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, si partner Dennis, amigo, yaon dyan sa Sabang, Barangay Sabang. Hapitin na lang si hinahagad mong headphone. Ngunyan, before 9, nagdadarogan sa kuyang amigo dyan sa Sabang, Naga City. Harani ba lang, partner? Motorina, kung may service ka dyan. At si hinahagad niyang headphone, partner. Sabi niya, Tito Benji, pahagad ba na akong Nokia headphone? Ano po? Thank you pala kay Ma'am Leia Mayores. Ma'am Leia, thank you sa mga headphones na yan, ha? Napigtatao ko po sa mga paradangog kan BBS, mga tugang. Dennis, amigo, madyan na digdita si headphone mo, darako. Nasa Berlina. Ayaw digdi sa Berlina. Minsan kaya bakayi, di ko dara. At pag may mga lakaw akong iba, pigahali ko si mga gamit ko dyan sa Berlina. Kaya si Dennis ko dyan, amigo, hapitan mo na ko dyan before 9 at hahalatod ta ka, partner. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Kaya standby lang po, mga tugang, at inaapunan bilang si Governor El Rey para sa interview. Ano po? Kung di po siya busy ko dyan si Gob, pwede tang ma-interview, masaglit kita kay Governor. Kaya sabi po baga kasi, sa tuyang Secretary, DPWH Secretary Vince, aayusin natin yan. Dapat, partner, bago mag Holy Week, yes, bago mag Holy Week, partner, dapat medyo magaan, maayos na yung Andaya Highway. And bukod sa magkakaigwa na po din na improvement, talagang
aayuso na talaga yan para mayo ng mga patching-patching, mayo na yung mga reblocking, po. Kaya si Secretary Dizon nag-overnight dyan sa Villa del Rey, dyan po sa Capitol. Makatugang si Governor El Rey and Secretary Dizon, baka day po aram kan iba, tang mga kababayan, si Secretary Dizon, saka si Gov El Rey, haloy na pong magkabistuhan yi. Long time ago, sabi nga ni kayan, kanday pa po Cabinet Secretary si Secretary Dizon. Hindi, sabihan ko lang partner, background lang niya. Kanday pa po Secretary si Dizon sa DPWH. Siya po staff ni staff po siya ni Senador Edong Angara. Si Anggarang Senior ye. Si Senador Edong Angara, aram ta po, very close yan ki LRV, ki Congressman LRV. Pag Papa Naga or Bicol o Kamsur si Senador Ed Angara kang panahon, day pwedeng day siya maghapit ki LRV kan panahon partner. Very close inda. And paano nakalaog dyan si Secretary Dizon? Ang ang staff kay to ni Secretary ni Senador Angara Makatugang, saro sa mga pinagkakatiwalaan na staff ni Edong Angara, iyo si Secretary Dizon partner. And siyempre nagkabistuhan sa kasi Gov El Rey, duman sila nagka-close, kaya si mga naghahapot diyan, anong kaya ta si Secretary Vince paka-inspection kaya diyan sa Sipukot, ano kaya ta nagduman sa Kapitolyo? Number 1, si Governor El Rey is gobernador. Pangduwa, kay puwan mo mag-courtesy call. Gob, nandito ako sa Kamsur. How are you? Di ba? Pangduwa, official po yung nasyon, si Secretary. Kay puwan mo po magbigay galang na Secretary. Invite kita dito sa CWC o Capitol, mapasyal ka naman, di ba? Arog sa laban lang yan kayan. Kaya, pangduwa dyan is talagang magkabistuhan sila. Yan. Para po sa mga naghahapot lang naman, para duman sa mga, kung sa bagay, di ba yan iintindihon? Saradong isipan kang iba, parikoy. Kaya si gustong maliwanagan, partner, digdi lang ka mo magdangog, at ipapaliwalag ta sa indo. Si Secretary Vince Dizon saka si Gov El Rey ay sa haloy na pong magkabistuhan sila. At kaitong si Secretary Chief of Staff pa po ni Edong Angara, ni dating Senador Edong Angara, sinda po duman nagkabistuhan. Very close mga Villapuerte sa Angara. Yan. So si Vince Dizon, Secretary Makatugang, dyan po nag-overnight sa iya pong grupo sa Villa del Rey, partner. Kaya magdablagi. Halos kasi di na nakabiyahe si Secretary Kanaga yung flight kasi may nasa signal number 2 kita kan Saturday morning, partner. So mayo na pong biyahe ang eroplano. So no choice. No choice si Secretary Vince Dizon, mag-agi na naman dyan sa Andaya Highway pag kinahaponan. Kaya si Secretary, 2 beses niya nakaagi sa Andaya and Quirino Highway, Makatugang. Yes, dahil naman po naka-aeroplano si Secretary kasi nasa signal number 2 kita kan Saturday. Kaya halawig si ulay din ni Governor. Halawig yun Duman nagturog, duman nag-stay. Pagkaaga sabay pa kamo nag-breakfast, nagpa-preskod pa kamo. Siyempre, kung saro kang opisyal, kang gobyerno, na sinasabi na iba na saro da sa mga nakakaabala sa patrabaho kang Andaya Highway, dahil na po inaayos kang probinsya. No.
Cannot be kasi ang DPWH po ang may jurisdiction dyan po sa Andaya Highway. Kaya nabura na po, nasimbang na po yung mga kaputang kang iba. Why? Na si Secretary yaon po dyan sa Villa del Rey. No? Kasi close po si Daddy Governor. Ano po? Kaya mas maray na tuye, mga tugang. Marhay na po na si Secretary mismo ang nagduman sa imo. Kesa dahil ka man imbitado, yaong kaduman sa lupi. Diba? Madakula pong pinagkaiba kaya. Dakula pong pagkaiba kaya. Iba to na tinuyok kang dumanan dahil sa imbitasyon mo, and iba yung bigla kang suminulpot na may patarpulin ka pa. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Diba kaya sabi ko nga mga kabanat, pwede man gabos partner lahat. Pwede magpa-picture, pwede ka magsabat duman. Kaya lang mga kapatid, yun nga pong mga alkalde sa First District, maliban kay Tomas Bucago yung RDC Chairman Rosal, pwede yun. Kay Governor Rosal, pwede yun. Kasi siya po yung RDC. Pwede kasi, siya ang chair kan Regional Development Council, okay yan. Pero kung igwaman sa rong diputado, na dahil man po imbitado, nagkiklaim na siya po ang reason kung yaon digdi si Secretary Dizon, nakulang kalukuhan yung partner, takon ika po yung rason kung yaon digdi Secretary Dizon, dapat ikang kaibanan. Si Cam Benji Rivera. Pakunsaling-kunsa ka. Radyo Banat. Yun, kaya dapat po nga number one, digdi kita ki Boy Epal. Digdi mo na kita ki Boy Epal na credit grabber. Ang akala ni Boy Epal, safe na siya. Ang akala ni Boy Epal, partner, salbado na siya. Isipon mo po, Boy Epal, digdi nag-overnight sa Capitol si Secretary Vince. Sigurado po, gulping na araman ito si Secretary Vince Dizon. Yes! Gulpi yung mga nakaulay na mga Bicolano. Ang Plaza Quezon na nakatiwangwang hanggang ngunyan, dapat po nga kabiswang nagpa-imbestiga dyan, Congressman. Kung napano yan, taday natapos. Yan ang dapat na ayusun tanig sa 3rd District. Okay ba yan na nagtaram ka na dapat ayusun ang Andaya Highway kung kita po mga tugang is mga biyahero? Okay yan. Pero remember na igwa ka po din na problema digdi sa district mo. Hali po sa taxpayers ang kwarta, ang 191 million na naglahong parang bula na para po dyan sa Plaza Quezon. Arog na lang kayan mga kapatid, mga kabanat. Matugot na lang kita kayan na nakatiwangwang po yan Plaza Quezon. Naglaho na parang bula. Nagbubuta-butahan, nagbubungog-bungugan dyan sa Plaza Quezon na yan. Kung totoo, na mayong nakuang shady lens si Boy Ipal, kung totoong mayo kang nakuang shady lens, magpa-investigar ka. Kasi taxpayers money po yan, 191 million, 191 million. Bako po subasubang pondo yan. Ang 191 million, partner, is pwede ka nang makapatindog ng mga eskwelahan na darakula kasing SM, kasing laki ng SM Shoemart, partner. Oo. Ang 191 million, pare ko, pwede ka na makapabugtak din Darakulang Community College sa distrito mo, partner. Hay na yan. Nalustay. Nasobrahan tabtab, shady lens.
Yan ang dapat paimbestigaran ni Boy Epal. Bayo man po problema kung ika nagtataram ka na ayusun tang Andaya Highway, very good. Pero ano ang plaza? Bida ka duman sa Andaya Highway sa pagtubod mo, pero digdi sa distrito mo, haw-haw ka. Oh. Dapat po mga kapatid, kamanat, binabalance yan eh. Binabalance po yan. Dapat siya nagbubuta-butahan, nagbubungog-bungogan sa issue sa Plaza Quezon. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Standby na yun. Araan lang. Ma-contact sa to si Governor. Ready ka lang, ma-interview kita ko dyan din medyo harahalawig kay Governor El Rey. At siya po, siya ang naging karakaulay. Actually, pinaliwanag na rin ni Secretary Vince yung concern kan DPWH. Pero dapat din, maaraman kan mga taga-Camarines Sur, yung pong iba pang mga projects, detalyado na pinaliwanag po ni Secretary, nayaon po si Gov. El Rey. Mamaya, araan siya po yan. Kaya balikan ta ining Plaza Quezon mga tugang. Kung dahil po natabtab, kung dahil po kuta na shadilins yan, tapos na kuta yung Plaza Quezon na yung partner. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ang problema, dawa pag-imbestiga, habo niya mag-imbestiga. Dapat, naloko na. Paano na habo mo magpa-imbestiga dyan sa 191 million partner na ika po baga, mga tugang, ang naghagad din pondo na yan, pondo na yan. Yung responsable dyan po sa paggaba kan plaza, kaya ginaraba yan dahil aayusin paano yan? Sa iba pa pong mga banwaan digdi sa third, ayusin natin. Ayusin mo. Kung igwaman po kasing pondo na idadagdag mo niyan ang national government para sa Andaya Highway, mga tugang, yan po, mapasalamat kita kay Secretary Vince saka kay Presidente, BBM. Bako po kay Congressman Hori, bako sa mga opisyal tadig sa Kamsur, kundi mapasalamat po kita kay BBM, kay Secretary Vince, tayo po talaga ang ma-implement kayan. Mayo man pong sinabi duman na si Boy Epal, ang mga Villapuerte, ang naging rason kung taano ayuso na ng Andaya Highway. No. Aayuso na ng Andaya Highway kasi nakaabot na po sa national kay BBM ang problema kan mga motorista. Yan ang 100% na sure. Pero kung i-claim kan sarong Boy Epal ining credit sa pag-abot po ni Secretary, kaya ka po apo doon na Boy Epal, huwag kang magalit. Si Cam. Huwag kang magalit kung tawagin ka Boy Epal. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Di ba? Nakaka-high blood. Kadakol dapat ayuson sa Pili, Kamaligan, Magaraw, yung mga nag-overflow dyan sa na tubig baha sa Magaraw, Bumbon. Sakop yun, di ba? Third district yan. Yung traffic partner, madagdag kita din mga traffic lights sa Naga City o mapakaagpak kitang diversion road. Yun ang dapat na ginigibo. Bako na matarab ka sa Congress, mag-grandstanding ka, dahil ka lamang nag-courtesy ki Congressman Hori na kaibanan mo digdi sa Kamsur, dapat ka lamang nag-courtesy na Congressman Hori, ako'y mag-privilege speech dyan sa Andaya Highway, ano ang masasabi mo and ano pa ang maitutulong ko? Araw kayan. Nagagawin ko bilang kinatawan ng 3rd District. Halimbawa,
Something like that, na may respeto ka sa kapwa mo congressman. Bako na mangalangala ka, mahawsaw ka duman sa Congress na akala mo, bida-bida ka. Ay, nako. Pero yan yung araw mo man na yung kaibanan mo, siya po yung responsable and kaya mang gibuhon, bigla kang mabida-bida. Ay, nako. Kaya, apod sa iya duman kang nadangog ko sa DZRH partner kan Sabado. Nadangog ko duman sa news kan DZRH. Pati sa national partner, ang apod na ki congressman, aligasyon, ang apod na Boy Epal. Ay, nasa news partner. Sa ikanakahiling na kalakawan kan mga taga DPWH mga tugang, ma-inspection sinda, biglang may masulpot na congressman, may darapang tarpulin. Ano ba yan? Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Lako, kaya Aratsa lang nga, standby na po. Dapat talaga magpaimbestiga si Congressman Legasyon. Ano po? Magpaimbestiga ka po kung para mahali po ang agam-agam. Mahali po ang agam-agam kan mga taga 3rd District. Lalong-lalo na po kan mga taga Kamsur. Kung totoong wala kang kinita o mayo kang naging shadowlands dyan po sa Plaza Quezon, ika po mismo magpaimbestiga. Ano po? Ika ang mag-push, ika ang maginutan para magkaigwapong linaw kung ano ang nangyari dyan po sa kontraktor dyan sa plaza, partner. Kung talagang mayo ka partner dyan, inosente ka, maaraman po yan ka publiko. Pero kung nagbubuta-butahan kayo, nagbubungog-bungogan ka parang Stephen dyan sa plaza, nako, talagang may kuminita dyan. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Standby na mga tugang, mga commercial lang kitang saglit. Mabalik po ang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 8:35, alas 8:35 na po ng pagkaaga. And oras na yan, hatod sa to kan Deca Asraya Residences. Mga tugang, para sa mas malinaw and detalyadong info, kaugnay ng pagdating ni Secretary Vince Dizon nung nakaraang Friday, nasa linya po si Governor El Rey Villapuerte na matagal silang nagkausap ni Secretary Dizon. Gov. El Rey, live ka po ngayon sa BBS DWLV. Hello. Good morning po, Gov. Good morning, Diyos Marinaldo po sa Gabos-Gadangog sa BBS. Good morning po. Gov, diretsahan agad tayo, Gov. El Rey, kasi may mga ibang version na pinapalabas ang ibang mga opisyal, lalo na yung si Epal, na kilala ko at kilala mo rin yung sigurado, na pinatanggal nga yung tarpaulin ni Secretary doon sa 1st District. Gov, ano po yung resulta matapos yung ginawang inspection ni Secretary Dizon sa Andaya Highway noong pong nakaraang Friday, Gov. El Rey? Maganda. Sobrang ganda po ang nangyari una sa Gabos. Ang dapat pasalamatan natin ng mahal na Pangulong BBM dahil December pa lang, ng maagang December, in-announce na niya na aayusin yung Maharlika Highway. No? So, galing from Luzon, Visayas, Mindanao at sinama po yung Andaya Highway. Talagang parte po yan ng kanyang plano. Dapat siya ang pasalamatan talaga. Wala naman pwedeng ibang pasalamatan kundi ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na siya mag-implement niyan. At for the first time, merong DPWH Secretary na bumiyahe galing Manila papuntang Bicol, dumaan sa Calvario na dinadaanan, dyan sa Quezon, maraming sira-sira. Part ng Andaya Highway,
marami pa rin kailangan gawin. Pero talagang the past 3 years naman, makikita ng mga tao, gumanda na yan sa panahon ni Pangulong BBM, no? Compared sa dati. Na-convert po yan 2004 from Quirino Highway, ginawang Andaya Highway. Simula nung na-convert yan sa Quirino Highway, naging Andaya Highway, sobrang lala ng sitwasyon. Dami namamatay, walang tigil na reblocking, walang tigil na patsi-patsi. National road yan. Meron kasi mga iba dyan na naninisi bakit raw hindi naayos ng probinsya. National road po yan at hindi kaya po yan na ayusin ng probinsya dahil bilyon ang kailangan yan. Nagkasabi rin na malakas ka naman sa pwesto, bakit hindi napapaayos yan? Kung titignan mo, mas maraming malalakas dyan kasi kung tutusin mo, naging appropriation sa chairman, naging budget secretary, dapat sila nagpaayos po niyan. So, sa madaling sabi po, maganda ang balita na finally maayos yan at kami sa probinsya tutulong. Maraming mga napag-usapan dyan sa meeting namin ni Secretary Vince. Alam mo kami, hindi na kami nag-antay dyan sa Del Gallego or Anay Sipocot. Opo. Kasi pinabayaan na namin po siyang mag-inspect. Bakit pa tayo magpapa-epal doon? Nag-i-inspect siya. So kami, meron naman kaming nag-meeting kami na may isang oras dito sa Kapitolyo. Sinabi namin lahat ng mga dapat gawin dyan. No? Unang-una, mahigit 15 years ko na sinasabi ng Governor Paco na noong 2004 hanggang 2013, mali talaga ang disenyo niyan. Tinanong ko yan sa DPWH dati. Sila mismo ang nagsabi na mali talaga disenyo. At sila rin nagsuggest na dapat Japanese design. Sabi ko, bakit hindi nyo ginagawa yan? Hindi nila masagot. So, grabe talaga ang corruption dyan sa Andaya Highway na hindi lang dapat ayusin yan. Dapat imbestigahan yan, kasuhan at ipakulong yung mga gumawa ng mali dyan. Kasi billion po ang nawala dyan. Ngayon po, ang magandang balita, i-design na yan, gagamit tayo ng Japanese consultant. Kasi bakit Japanese? Kasi marami na silang ginawa dito sa Pilipinas. Nakagaya ng Andaya Highway na may tubig sa ilalim, na ayos nila. Meron dyan sa Sorsogon, sa ibang lugar. So, yan talaga ang suggestion. Pag naayos na yung design, saka napapaayos. Yan yung aabutin pa ng ilang buwan yan pag-design. Pero, ang hiningi po namin during sa meeting, ay bigyan ng solusyon muna, yung importanteng bigyan ng solusyon. Kumbaga short-term, pang madali ang solusyon. Opo. Sabi namin, dapat bago mag-Holy Week, maayos na itong mga lugar na to. Yung particularmente dyan sa Kabotagan Lupi, sa Tapi Lupi, Manangli, Sipocot. Kasi tayo nagbibigay ng solusyon. Hindi, yung iba dyan, nagpapapiksyon, nagpa-epal, na kailangan daw ayusin lahat. Kung tatanungin mo naman, anong ayusin? Hindi naman niya alam dahil hindi naman talaga siya taga First District. Yes. So kami na si True Congressman Horis kami, sinadjust namin yan. Ulit, Tapi, Kabotagan Lupi, Manangli, Sipocot. Dahil pag naayos yan, malaking bagay po na makakatulong sa mga dumadaan. Then pangalawa, yung Mauka Bridge sa Sipocot, nako, matagal na namin, may 2 taon na namin sinasabi yan kay Secretary Bonoan, na sinasabi namin, pag hindi yan maayos, delikado yan. Pag nag-collapse yan, maraming mga aksidente mamamatay dyan. Opo. Kung titingnan mo, nung pauwi si Secretary Vince, binisita po niya yung Mauka Bridge, nag-video siya. So tayo po, ang grupo natin, nagbibigay ng solusyon sa problema. Hindi lang tayo nagpapa-epal ng mga ganyan. So tayo, handang tumulong, kailangan niya ng lugar. Para paradahan ng mga truck, magkaroon ng CR, magkaroon ng pahingahan. Kasi ngayon ang mga truck nagpapahinga sa highway Yes. Opo. Nag-CR sa highway. Yes, opo. So, napag-usapan sa meeting na kami sa probinsya, nag-volunteer po ako, maghanap na po ako ng lugar. Kami na po ang bahala na maghanap ng lugar para magkaroon ng area na pahingahan hintuan ng mga truck paradahan na hindi nakakasagabal sa highway. So tayo nagbibigay ng solusyon. Kasi kung tatanungin mo yung isang congressman dyan na nagpapa-epal, wala naman siyang sinabing lugar na solusyonan. Wala naman siyang sinabing dapat gawin. Basta sinabi lang niya, malalangan tayo highway at ayusin daw. Ang tanong ko, bakit nung buhay pa ang tanong ko, Benji, sa mga nakikinig po,
bakit kung buhay pa si Andaya, hindi niya sinasabi yan? Bakit? Kakampi na si Andaya noon. Aha. Naging mayor ba ganyan si Legasyon? Naging vice mayor? Mhm. Ang tanong ko, bakit tahimik siya sa Andaya Highway? Mhm. Hindi ba siya dumadaan dyan? Ngayon na the past 3 years napapaayos na, Mhm. saka siya pumapapel. Sana habang pumapapel siya dyan sa Andaya Highway, sana ayusin niya yung Basanaga. Mhm. Sana siya po, sabihin niya sa publiko, kung kailan maayos yung Plaza Quezon. Sana ayusin niyo po, sabihin niya po yung 4PH housing na ina-inaugurate niya. Kasama si Presidente Bongbong Marcos, bakit hindi natuloy? Yung problema sa PL Diversion Road, hindi niya ayusin. Yung kalsada pasiring sa Mangiring Calabanga, bakit hindi niya ayusin? Mhm. Diba? So, ang daming dapat ayusin sa 3rd District. So, sana habang umiepal siya dyan sa Andaya Highway, saka alam mo, Benji, ito lang gusto kong tanongin sa kanya kasi ako governor. Opo. Mga kababayan po natin sa 3rd Distrito, tinatanong, ano ba ang plano niyang gawin sa 3 taon? Diba? Kasi ako nung naging congressman, napaumpisahan ko yung Kamsur Expressway, Pasakaw Balatan, Libmanan Skybridge, Mhm. BP Limilao Diversion Road, San Fernando Pamplona Gainsa, maski Almeida Mabolo, naumpisahan yan eh. So ang punto ko, ano ba ang gusto niyang gawin, di ba? Hindi yung sinasabi ng Andaya Highway na alam naman talaga niya na ayusin mo ni Presidente Bongbong Marcos. Opo. Kasi nagpapa-video siya doon sa mga lugar. Libmanan Skybridge, hindi naman niya project yan. Kakaupo pa lang yung congressman, nagbibideo siya, Almeida Mabolo, hindi naman siya gumawa niya. Aha. Ang tanong ko, ano ba ang uumpisahan niya po? At gusto niyang tapusin the next 3 years, di ba? Mm. As governor, mga taga 3rd District, tinatanong namin. Opo. Hello? Opo. Nakikinig po kami, Gob. Saka, Gob El Rey, kung ikukumpara noon ang Andaya Highway kaysa ngayon, may malaki ng improvement ngayon ng Andaya Highway po. Magsimula po ng Del Gallego at iba pa po mga barangay dyan sa 1st District, Andaya Highway, na pinaayos na po ni Congressman Hori Gob El Rey. Totoo naman yan. Marami pa rin problema. Pero kung titingnan mo, 2004 kinonvert yan, may 21 years na hinawakan yan ng Andaya. Hindi ko pa pwedeng ayusin yan in 3 years basta-basta, Yes, di ba? opo. So, kailangan ng intervention ng Pangulo dyan. Mm. Kasi marami ng sekretary na kakilala natin na talagang sinasabihan natin ayusin. Kagaya ni Manny Bonoan, hindi na pa siya inayos. Saka maraming rason. Sabi niya, hindi na raw binawasan raw yung pondo dahil gagawin na raw yung Quebec, yung Quezon Bicol Expressway na ako rin na nag-propose. Mm. Bakit natin naantayin yun? Diba? Correct. Opo. Gusto nilang gawin toll road, may bayad Mm. bago dumaan. So, hindi pwede yan. Habang ginagawa niyo yung Quebec na yan, na nakumpisa na papuntang Manila, Lucena, ang takal pa niyang dadating sa Lucena papuntang Bicol. Opo. Binawasan daw yung pondo. So yun, marami mga behind the scenes na nangyayari Correct. na hindi alam ng publiko na habang tinutulak namin yung pag-budget hearing, si Bonoan, pati si Cabral, Yes. yung si Cabral nung kinakausap na oo lang ng oo. Kailangan talaga niya national government, particularly yung presidente, na finally, Opo. at least, aayusin Luzon, Visayas, Mindanao, Maharlika, Mhm. isasama ang Andaya Highway. So, kung nagpapa-epal si Legasyon na ayusin ang Andaya at Maharlika, di pumunta na rin siya sa Samar. Yeah. Pupunta yata si pupunta po si Secretary Beans. Aha. Pupunta si Secretary Beans sa mga in 2 weeks sa magbabiyahe siya Albay hanggang Matnog. Mhm. Di dapat magpagawa na rin siya ng tarpaulin doon sa Albay, Sorsogon, Samar. Dahil siya nagsasabi siya may rason nagpagawa. Bakit na lang siya magpagawa ng tarpaulin doon sa Labungin ganyan. Hindi naman niya lugar yung 1st District. Hindi naman niya lugar ang Albay, Sorsogon. Hindi naman lubusin na niya, di ba? Yes, opo. Gob, naka-hook up na po tayo sa mga kapatid nating himpilan sa Caferte Radio, saka sa KM Goa, and sa EBFM. Gob, ito na ho ba yung masasabi natin na this is it? Na ito na yung matagal nating hinihintay para maayos na po ang Andaya Highway? Ito hong pag-bisita sa atin ni Secretary Dizon Gob El Rey.
Well, ang Pangulo nagsabi ayusin at pupondohan. So, malaki bagay, malaki pasalamat talaga natin sa kanya. Utang na loob ng mga Bicolani yan sa kanya. Kasi si President Marcos lang ang talagang nag-announce na ayusin from Luzon, Visayas, Mindanao na Maharlika Highway kasama Andaya. Kasi ilang administrasyon po, patsi-patsi, tingi-tinginan po ang bigay dyan. Yan ang talagang magandang balita at tutulong tayo kung ano matutulong natin sa local government para maayos yan, no? So, yan ang dapat pag-usapan ng lahat. Anong matutulong ng iba't ibang sektor para matapos po yan. Opo. Gob, ipasa ko lang po ang mga iba pang katanungan sa ating po namang kapatid na himpilan. Nasa linya si Jun Bernas ng Caferte Radio at si Kakiko Sotero. Jun, nasa linya si Gov. El Rey. Go ahead. Yes, Benji, good morning. Good morning, Gob. Kasama ko si Frank, ang EBFM at ang KM Kakampi Partido. Governor, sa harap nyo, sa harap ng mga media from Manila, mga vloggers, with Congressman Luigi, Congressman Ribata, and Congressman Migs, sinabi ni Secretary Vince Dizon na ang lahat ng ito kapabayaan ng national government. Bilang paglinaw sa mga nangsisisi kung bakit ngayon lang na-aksyonan sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, Governor. Masarap, dapat naman talaga linawin niya, no? Kasi alam mo, national government project yan, national road, hindi naman kayang ayusin ng probinsya yan. Billion-billion ng budget na kailangan yan at kailangan mga DPWH na engineer ang kailangan yan. Sabi ko, kailangan Japanese yan. Hindi naman yan dapat isisi sa probinsya. Sabi kasi may nagsasabi dyan, linawin natin. Matagal na kayo sa pwesto, wala kayo nagawa. Matagal na kami sa pwesto, matagal na kaming pinututukan yan. Linawin natin kung sino, kanina pa nakapangalan po yan talaga. Ang pinangalan po yan, Andaya Highway. Kung titignan niyo po, yung Rolando Andaya Sr. po, naging Appropriations Committee Chairman po yan. Poderoso. Sana bilyon ang nilagay niya dyan, inayos niya, pinangalan nila sa kanya. Nung si Nonoy Andaya naging congressman, naging Appropriations Chairman din, matagal na panahon. Naging Budget Secretary, naging Deputy Speaker, naging Majority Leader, naging Appropriations ulit. So, hinawakan po nila yan ng napakatagal na panahon. Mahigit 30 years. Di dapat, 6 lanes na yan. Dapat, sobrang ganda niyan. Baka huwag nila isisisi sa amin. Sabi, anong ginawa nyo? Kami as provincial government, palagi kaming nagkikiusap sa DPWH na baguhin ang disenyo niyan. Matagal na namin po sinabi yan kung titingnan niyo yung mga interview niyo sa akin 10 years ago, 3 years ago, 12 years ago, na hindi na pwedeng tingi-tingi, patsi-patsi yan. O ano bang mali po dyan? Reblocking. Di ba? Teenager pa ako yata, nag-reblock na yun. Ang punto ko lang, inaayos, ginigiba. Kasi korupsyon. So, reblocking, tingi-tingi, mali naman ang disenyo. Pero kung titignan nyo ulit, the past 3 years ng panahon ni BBM, napaganda na po yan. Wala na nga nag-aksidente dyan. Kung meron man na minor na lang, hindi kagaya nun, marami na mamatay. Pag mahal na araw, may patay, may aksidente, pag Pasko. Ilan ang namatay dyan sa Andaya Highway, nabuhay pa si Andaya, mawalang galang. Diba? So, wag nilang isisisi sa Villaferte na nakapangalan yan sa Andaya Highway. Kagaya ng Puente Villa Highway, sino ba nagpangalan yan? Giba-giba, tingi-tingi rin. Magagawa ng disenyo, gigibain din. Ginagaya rin nila yung sa Andaya Highway. So, bakit nila pinangalan sa kanila, hindi nila inayos. Kami, sa punto namin, palagi kami nagsasabi, naglalabi, budget hearing. Ako, nung congressman ako, sinasabi ko, ayusin niyo yan, pondohan niyo yan. Mga Secretary of DPWH, wala naman talagang interest ayusin yan. Magbibigay 100 million. Hindi mo kaya 100 million dyan para maayos yan. So, ano ginagawa ng DPWH sa 100 million? Patsi-patsi, na tingi-tingi, na pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon sira. Yan ang katotohanan dyan. So, yung mga ibang naninisi dyan, national road po yan. Ang kailangan niya, national government. At talagang may kailangan para maayos yan ang Pangulong BBM. Kasi hindi kaya ng
governor yan, hindi kaya ng kung sino-sino yan. Ang makakapag-ayos na yan ang presidente. At magandang balita, inutos ng presidente ayusin ang Maharlika Highway kasama po ang Anday Highway. Opo. At naidagdag ni Secretary Ms. Dizon na lahat ng mga repair, rehabilitation under district office, regional office ng DPWH, hold na muna. Kasi lahat na sa rehabilitation, central office na ang magpapatagpo, Governor. Ibig sabihin nito, kahit yung mga initiative ng mga congressman sa funding ng Maharlika Anday Highway ay hindi na po pwede. Lahat na national, lahat na DPWH, national office. Maganda yan para sila mag-implement. Bakit? Kasi una-una, bakit naman papatulan ng central office yan ang liit ng amount, di ba? Bakit papatulan ng magalalaking kontraktor yan ang liit ng amount? Ang sabi ni Vince, kaya idilipat yan sa central dahil yung bahay na pondo na maliit ay idadagdagan niya. So pag dinagdagan na yan, billion na yan, pwede nang pasukan niya ng mga eksperyensyadong kontraktor. Hindi naman yan papatulan ng mga malalaking kontraktor kung 200 million, 100 million, di ba? So, para maging ganyan yan, para patulan yan ng mga experience na kontraktor na magagaling, kailangan lakihan nila yung pondo. So, ang intention ni Secbins talaga mabuti na yung budget sa DAA, dalhin sa central, dagdagan yan. So, magandang balita yan. Okay. So yung congressman kung may naipangako dyan na napanganguan ng kontraktor, walang naasahan. Frank, may tanong Frank? Yes, Governor, good morning po. Napapakinggan tayo na malakas sa buong partido area. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga dyan sa mga taga-partido. Mabuhay kayo. Good morning. Opo. Governor, nakakalungkot lang ngayon pagka nagbukas ka ng social media, samot-sari po yung baga reaction at tila pilit na hina-highlight yung alleged effort nito ni Nelson Digacion. Pero siguro marapat labag na balikan natin ng konti, Governor, para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig yung mga effort ng iba't ibang sektor, kongresista para sa rehabilitation ng Andaya Highway. And Andaya Highway comprising of several municipalities including ang 2nd District na kayo po noon ay umupo bilang congressman. And sa pagkakaalam ho namin, marami po kayong effort na ginawa para dito po makikita sa mga highways ng Libmanan, Sipokot, yung improve na baga kalsada. Nakakalungkot lang po at ito ngayon ang na-highlight, pero dapat siguro maintindihan po ito. Noong kayong congressman na, sir, ano po ba yung baga effort at itong nakikita na ngayon na improvement ng mga kalsada na sakop po ng 2nd distrito ng lalawigan ng Camarines Sur, Governor? Well, ang pinaka-problema talaga sa atin, matagal na ilang dekada ang Andaya Highway, alam natin lahat yan. Ang problema, ilang dekada rin nakaupo dyan ang Congressman Andaya na siya ang dapat nagpaayos niyan, di ba? Linawin natin yan, nakapangalan yan sa Andaya, ang nakaupo ng matagal na panahon, Andaya, naging budget secretary, Andaya, naging appropriations chairman, Andaya, majority leader, deputy speaker. So, dapat tinayos nila yan. But habang palpak ang construction yan, tayo, mga Bicolano, ako, congressman, naging governor, sinasabi natin sa mga nakaupo, na ayusin ng tama yan. At palagi kong sinasabi, ayusin ng disenyo. Kasi kahit lagyan mo ng bilyon yan, mali ang disenyo, yes, ay sira yan. Yan ang nangyari. Hindi na natin kailangan magpa-epal para sabihin yan. At gusto ko lang pangalawa sabihin, matagal ko nang kakilala yan si Secretary Vince. May 20 years ko na yung kakilala. So hindi ko na kailangan na sabihin, mag-post sa social media, mag-privilege speech na kaibigan ko si Vic Dizon. Matagal ko nang kakilala yan. Gusto mo, padalang ka pa kita ng picture eh. Matagal na kami magkakilala yan eh. Ano ibig sabihin? Direkta ako nagsasabi sa kanya ng problema by text sa meeting. Matagal na namin sinasabi ang Andaya Highway na yan. Hindi na namin kailangan magpa-epal. Ang tanong ko kay Legacion, kailan ba niya nakilala si Vince Dizon? Di ba ngayon lang? Saka ang tanong ko sa kay Legacion, pag hindi na nakaupo yan, hindi niya napapansinin si Vince Dizon, samantala kami Villafuerte, matagal na namin kakilala yan na personal, di ba? Kasi naging chief of staff yan po ni Senator Angara na matalik na kaibigan ng aking ama. Mag-brad sila sa Sigmaro.
Si Vince Dizon rin, bakit di nyo alam, naging ano po yan, naging Chief of Staff ni Senator Alan Cayetano, na matalik ko din kaibigan. Naging ano yan, naging Secretary of Flagship Program ng panahon ni Duterte. Kaya nga na-approve na flagship program ang Camsur Expressway at Pasakaw-Balatan. Hindi nyo alam yan. Di ba po? Ang Pasakaw-Balatan naging flagship project na umpisahan niya ng panahon ko as congressman, Camsur Expressway at marami pang iba. Nakatulong si Vince yan. Marami na siyang natulong ng congressman ako. Ulitin natin, Camsur Expressway, Pasakaw-Balatan, umpisa niyan, ongoing. Pili Milaor, concreting, ongoing. Diversion Road, San Fernando, Pamplona, ongoing. Diversion Road, Pamplona, Gainsa, ongoing. Libmanang Kabusaw, napaganda natin yan ng panahon ko. Albay Diversion Road, kung titignan mo, konti na lang, maayos na. San Isidro, Libmanan, inaayos na. Napakarami po tayo mga kalsadang ginagawa na ito lahat ay idudugtong sa Maharlika Highway. Kasi alam mo, kahit ayusin yung Maharlika Highway, kailangan ng diversion road. So nag-isip tayo ng diversion road, Pasakaw-Balatan, idudugtong Pasakaw-Ragay, tapos dudugtungan natin yan sa parte ng Quezon. Ngayon nga, tinutulak ko tulay ng Del Gallego, Barangay Sabang, ang luwas, ang labas na tulay sa Tagkawayan, Quezon. Hindi ko pa nga na-announce yan eh. Kung titignan mo, marami na akong sulat, gumagawa na kami feasibility study. Yung tulay ng Libmanan papuntang Magaraw ka na, nag-umpisa ba yan na maayos yan ng term ko as congressman ng 2016, di ba? Hindi naman pwedeng sasabihin na naman ng delegasyon yan. Alam mo, nakakatuwa nga eh. Tinawagan ni legasyon si Horibata, congressman. Tinatanong niya kung ano raw ang status ng project na Kalabanga ang Labas Kabusaw. Ibig sabihin, EPAL na naman siya. Matagal na natin initiative yan, di ba? Yung Kalabanga ang Labas Kabusaw at may pondo na yan. Meron na akong pondo ng 2025 na nagkaroon tayo ng initiative dyan, congressional initiative, na magawa ng tulay San Vicente Libmanan ang Labas Kanaman. So dumudugtong yan sa second, third district na hindi na niya pwedeng sabihin. Siya na naman ang nagawa. Ang tanong ko nga sa kanya, 6 months ka ng congressman. Wala pa akong naririnig. Ano ba ang plano mong gawin next year? Next year. Ano ba ang planong gawin mo in 3 years? As governor, as bilang taga-Camsur, inaantay ko, ano ba ang plano niya as congressman na makakatulong sa mga kababayan natin sa Tercer Distrito? Kasi umiepal siya dyan sa Andaya Highway. Sige na, okay na. Sabi ko nga gusto niya, pangalan ng Legasyon Highway yan kung gusto niya. Ang importante po, tinatanong namin sa kanya, ang tinatanong namin, ano ang gagawin niya in the next 2.5 years, 3 years? Di ba? Anong kalsada ang gagawin niya? Anong diversion road? Di ba? Anong plano niya? So, wala siyang plano eh. Andaya Highway lang ba ang gusto niyang gawin? So, ulit, kung titingnan natin, Almeda Mabolo, naumpisahan niya ng congressman nga ako na napondo ng napakalaki. Alam mo yun? Diba? So, marami tayong nagawa na ginagawa na mas maganda, na mas nakakatulong dyan sa repair ng Andaya Highway dahil gumagawa tayo ng alternative highway. Alam mo, kahit ayusin mo Maharlika Highway, 10 years from now, kukulangin na yan sa dami ng trapiko. Kaya ang ginagawa po natin, gumagawa tayo ng mga diversion road na hindi lang Maharlika Highway ang kailangan. Kagaya yan, Pasakaw-Balatan, idudugtong Pasakaw-Ragay, malaking bagay yan. Diba? So yan ang mga ginagawa. In fact, tinutulak natin ng Riles. Dahil ang Manila Bicol talaga, kung may gusto ng mga magbiyahe ng Andaya Highway Bayalan, magbiyahe kayo. Pag naayos na yung diversion road, Pasakaw-Balatan, Pasakaw-Ragay, daan kayo dyan. Pero kailangan maayos na rin yung train. Tayo hindi lang Andaya Highway ang gusto natin maayos, marami tayong gustong maayos. Di ba? Tinan mo yung train na yan. Tinutulak natin, maraming mga nagko-komento, nagkikritiko. Kahit abutin niya ng 10, 15, 20 years, baro magawa, proud ako na ako lang ang nagtutulak diyan kasama si Congressman Luigi, Congressman Mix, na magawa yan, di ba? Hindi po madaling magawa ang high-speed rail.
Pero on record, hindi malilingawan ng tao, kami nagtutulak at porsigido. Ganon din, 15 years ago, porsigido kaming ayusin yung Andaya Highway. Sinasabi namin na ayusin ang disenyo niyan, di ba? Di ba? Matagal na namin sinabi. Kung titignan niyo yung mga interview niyo sa akin 15 years ago, sinasabi na natin yan ng governor ako ng 2010. Sinabi ko na yan 15 years, 16 years ago na mali ang disenyo. Bakit? Tinanong ko mismo ang DPWH, sila mismo nagsabi na mali ang disenyo. Hindi naman ako nagmamagaling. Tinanong ko lang sa kanila, ano ba solusyon yan? Kailangan gawin to, gawin yan. Alam naman ng DPWH ang tamang gawin. Ang problema, hindi nila ginawa. Dahil grabe ang korupsyon sa DPWH bago pumasok yan si Presidente BBM. Okay. Gov, isa na lang nakakatuwa pa din po. If-float ngayon na inyo po mga kritiko, na iba mga media outlet, itong number 1 na paborito ka. Dinala mo daw po si Secretary Dizon sa Kapitolyo. Ano ho ba yung pagkakaiba ng dinala Pinuntahan. at kusang pumunta, Governor? Paliwanag po. O anong reaction nyo dito, sir? Hindi ko siya dinala. Alam mo, ang CWC government project. Pasalamat tayo kay Seth Vince na diyan siya natulog. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang government project, di ba? Ang government, national, should support local government. Meron tayong hotel, may facility tayo. Dinala. Kahit naman sinabi natin dinala, patunay yan, natiwala siya na sa atin. Diyan siya matutulog. Hindi siya natulog sa ibang lugar. Kasi nga, government project po ang CWC, sinuport niya yan. Then malaki ang facility. Private naman, safe. At the same time, alas 10 ng gabi, nagpe-present pa kami, nagmi-meeting pa kami. Diba? Private meeting, nag-presentation kami. Pinapakita namin yung mga problema ng Andaya Highway at mga problema ng ibang highway dito sa Camarines Sur. Nag-present kami. Hindi kami nag-imbita para maghalo-halo. Kasi Malapit yun sa Plaza Quezon. alam mo kami, sana dinala niya sa Plaza Quezon si Vince, di ba? Kami, hindi naman siya makakarating sa Camsor Expressway. Hindi siya makakarating sa Pasakaw Balatan, Pili Milaor, yung Baaw Lakeshore, Bato Lakeshore. Pinakita namin lahat sa kanya yung magagandang project ng DPWH. Maraming magagandang project ng DPWH sa Camsor. Pinakita namin sa kanya. At sinabi niya, bigyan ng priority, di ba? Hindi na, pwede naman namin siyang pinakain na lang ng laing pizza na masarap sa CWC, di ba? Di ba? So, ang point, sayang ang oras. Isipin mo, kasama mo ang secretary, wala ka namang ma-present. Yes. Kung siligasyon talagang matino, ito lang, kung nakikinig yan, mga siligasyon, yan si Kabalang, kung talagang magaling siligasyon, sana pinakita niya, PowerPoint, ito ang mga kailangan sa Andaya Highway. Ito ang kailangan solusyonan. Wala naman siyang binigay na solusyon. Inimbitan niya para kumain sa maghalo-halo dahil yung dala raw niya tudaw na. So ang punto ko, kung talagang gusto niyang masolusyonan ang Andaya Highway, nagbigay siya ng proposal. Ano ba proposal niya? Diba? Meron na ba kayo narinig na dapat gawin sa Andaya Highway na galing kay iligasyon? Kami nag-propose kay Secretary. Ang una mong gawin na short term bago matapos ang Holy Week, sana Kabutagan Lupi, Tapi Lupi, Manangli Sipokot. Yan ang unahin mo. Tapos sabi niya, dumaan ako dyan sa Kabutagan. Grabe. Kaya inatasan niya yung district engineer Calago. Sabi niya, pag ayusin mo yan, pag hindi mo inayos, tanggal ka as district engineer. Sinabi pa ni Congressman Hori, Sir, matagal na namin tinutulakin ni Gov. El Rey at mga kasama na ayusin yung Mauka Bridge sa Sipokot. Dahil pag dumaan ka, ang truck, tumayo ka doon, mayayanig ka. Sabi niya, sige. Kaya nga nung pauwi siya, di ba nakita mo yung video, tumayo siya? Oo. Kami nagsabi noon, si Congressman Hori nagsabi noon, kaya huminto siya, binerify niya yung sinabi namin. Kami, alam namin yung problema, binibigyan ng solusyon.
Kaya hamon ko kay Congressman Legacion, ano yan, binigyan ka ng konting panahon ni Secretary Vince. Ang ano ang ginawa mo, pinakain mo ng halo-halo. Sayang naman yung oras na binigay sa'yo. Kami, binigyan ng oras, trabaho pa rin. Diba? Pwede naman, niyaya na lang namin siyang kumain ng laing pizza, uminom ng beer. Hindi namin ginawa yun dahil ang objeto ni Secretary Vince, magtrabaho, maghanap ng solusyon. So yan ang ginawa po namin. Nagbigay kami ng mga solusyon sa problema. Ano pa? Sinabi ni Sec Vince, kailangan maghanap ng lugar kung saan pwede magparada ang mga truck, mga bus. Dahil nakita niya ang daming bus at truck nakaparada sa gilid, nagpapahinga, gusto mag-CR. Anong solusyon? Ako na po ang governor, sinabi ko, Secretary Vince, ako na po ang maghanap ng lugar. Pabag na ikaw, volunteer namin yung lugar. So, pwede nga libre na lang yan para hindi ka gumastos. So, inaalam namin yung problema. Nagbibigay kami ng solusyon sa party namin. Ang tanong naman kay Congressman Legacion, na solusyon binigay niya? Nauhaw si Secretary Vince, pinakain niya ng halo-halo. So, okay lang yan. Alam naman ng taon tunay. Kita mo, si Legacion, nagpagawa ng mga tarpaulin, welcome. Mismo si Secretary Vince, in-order niya, baklasin niya yan, kasi pangit sa media yan na nagtatrabaho siya, may mga welcome. Hindi naman siya politiko. Ako, alam na namin yan, ang ugali niyan. Ayaw niyan. Kaya nga hindi nga kami lumepal doon, hindi namin sinalubong siya doon. Hindi na nga namin paggawa ng tarpaulin. Di ba? Kung titingnan mo nga, nagyayapan ng hapunan yung isang mayor doon. Hindi siya kumain doon. Trabaho to. Hindi ako kakain, sabi niya. Kaya siya po, ang desisyon niya po na makipag-meeting sa amin sa Kapitolyo, desisyon niya po yan na dyan siya matulog. Desisyon niya po yan. Kami, nag-imbita sa kanya na mag-represent kami, dyan siya natulog. So, malaking bagay yan para sa CWC at yung Villa del Rey na hotel yan, na dyan siya natulog at na-experience siya. Sabi nga, ang ganda pala dito. Yung mga medyang kasama niya, sabi, ang ganda pala talaga dito sa CWC. Ang ganda ng hotel nyo. Ang sarap ng pagkain. No, di ba? Diyan sila nag-dinner, diyan sila nag-breakfast. Pinakain natin sila ng mga local food at delicacies. Ang sabi talaga pa, maski media, ang sarap, gusto namin bumalik dito. Ang sabi pa nga nila, ay ibang-iba kayo. Ang ibang-iba yung lugar nyo, ibang-iba kayo mag-alaga compared sa ibang napuntahan nilang lugar. So, maganda po, di ba? Positibo ang nangyari. Inggit lang po yung iba, dahil dyan siya natulog, dyan siya kumain. Hindi naman natin kasalanan yun. Saka ako, hindi naman ako nagyayabang. Dito natutulog, si Smith. Hindi na natin kailangan pagyabang yun. Alam naman ng tao na yun. Hindi naman kailangan lahat ng mga ginagawa natin magyabang tayo. Hindi naman ang kailangan ipagyabang natin yung mga nagigibo natin. Ako, pwede ko ipagyabang yung 40-inch housing sa Naga. Sabay kami nag-inaugurate ng Legacion. Kami, ilang tower na. Siya, isang pako at hollow block. Wala. Diba? Kung titignan mo yung Kapitolyo, yung Camsur Uptown. Alam niyo ba yung Camsur Uptown? 200 hectares. Nagpapagawa kami ng 80 meters na kalsadang entrance, may School of the Future, School of the Arts, papagawa tayo ng mall. Samantalang yung Plaza Quezon, baka mauna pang magawa ang 200 hectares dyan sa Plaza Quezon, di ba? Kailan ba inumpisahan yung Plaza Quezon? Nauna pa sa Uptown. Kami, before election, Gob. Kaya nga, yung Kapitolyo, sinasabi ni Legacion, hindi raw matatapos. Sa akin, huwag nyo nang pakialaman yung iconic. Ang ayusin na lang ngayon, Plaza Quezon, di ba? Yan ang pag-usapan. Yung Pili Diversion Road, grabing lala ng kalsada. Ayusin. Yung kalsada papuntang Mangiling Calabanga, ayusin niya. Yung kalsada papuntang Siembre Bonbon. Hindi ba niya alam yung problema ng mga yan? Nung isang araw, nagbabaha sa Naga. Nagbigay ba siya ng relief? Ewan ko, sa media, kayo magsabi. Nag-iikot ba siya sa mga bahang area ng Naga? Buti pa siya, nag-iikot dyan sa Andaya Highway. Balita ko, 5 oras raw nag-antay. Dyan sa Bigs, nag-antay siya.
Samantalang, hindi ba nakakahiya nag-aantay ka mahigit 5 oras? Kami hindi na kami nag-antay dyan, hindi na kami nagpa-epal. Inantay na lang namin siya sa Kapitolyo, nag-present kami, binigyan namin ng solusyon, nag-suggest kami ng solusyon sa problema. Yan ang dapat. Okay. John? Okay, Benny, yan ka Benny, may mga habol kang hapot kay Governor? Thank you, Jun. Gob, good morning po. Si Benny sa DWAB. Welcome po sa Rinconada, Governor. Ismaray na Alda, dyan sa mga taga-Rinconada. Mabuhay po kayo. Salamat, Ben, sa oras na ito. Opo, actually, isa lang po ang hinihiling ng mga taga-Rinconada. Ano po? Dahil ang Maharlika Highway ay talagang may mga parte po dito sa Rinconada na tinatawag na Maharlika Highway. Ang tanong ng ating mga kababayan dito sa distrito ni Congressman Migs, ano kaya magiging pakinabang ng pagbiyahe ni Secretary Dizon by land para po sa Rinconada area, Governor? Salamat, tinanong mo yan. Parte ng meeting namin po, si Congressman Luigi as Congressman, kasama ang District Engineer, binigay na po kay Secretary Vince yung mga portions ng Maharlika Highway na kailangan ayusin sa 2nd District. Gayon man sa 5th District, si Congressman Mig kasama sa meeting po, kasama ang District Engineer ng 5th District, binigay na rin po ang lista at mga area na kailangan ayusin. Kaya nga, kumbaga, ginawa natin ang homework natin. Nung nakapag-meeting tayo, binigay na namin kay Secretary Vince yung mga kailangan ayusin sa 2nd at 5th District. Ang tanong ko kay Legasyon, binigay na ba niya yung mga problema ng Maharlika Highway sa 3rd District? Wala naman siya sinasabi. Ano ibig sabihin? Hindi niya ginawa yung trabaho niya. Imbis na ulit, niyaya niya mag-halo-halo, dapat dinala niya doon sa 3rd District ng mga sira-sira, di ba ho? Yung Pili Diversion na nga lang sana, bakit hindi niya pinakita kay Sec Vince yung Pili Diversion Road? Na, grabe, nakadaan na ba kayo dyan sa Pili Diversion? Sungkaan? Bakit O ngayon, masusubukan natin si Legasyon. Kailan niya mapapaayos yung Pili Diversion Road? O, di ba? So, sa mga taga-Rinconada po, pinesent po natin kay Secretary Vince ano yung dapat ayusin sa 5th District, ano ang kailangan ma-convert from local road to national road. Ganon din sa 2nd District, binigyan natin ng lista. Bakit? Pag na-convert yan to local to national road, ang maintenance yan gaganda, may pondo. Pangatlo, pinakita natin sa kanya ang status ng Baaw Lakeshore na kailangan mabigyan ng pondo kasi napakaganda. Pinakita rin natin sa kanya ang status ng Bato Lakeshore na naumpisahan at kailangan mapondohan dahil napakaganda. Pinakita rin natin sa kanya ang status ng Buhi Circumferential Road na nagkaroon na sa aking pagkaalam ng permit sa DNR, nagkaroon ng problema, naayos na. So pinakita natin po sa kanya lahat ng ongoing. Yung Bao Diversion Road, sabi namin natapos na, papuntang Iriga. So binigyan natin siya ng mga positive news. So hindi po nagkulang ang si Congressman Mig sa Rinconada dahil kung titignan mo sa picture na pinost ko sa Facebook, si Congressman Mig nagpresent po. Nakita mo kung titignan nyo, si Congressman Mig, Congressman Luigi po ay nagpresent kay Secretary Vince ng mga ongoing projects sa 2nd at 5th District. At kung ano yung status, ano yung completed, ano yung ongoing, at ano yung dapat pondohan. Yan ang ginawa po namin na hindi ginawa ni Congressman Legasyon. Kasi imbis na nag-prepare siya ng presentation, nagpagawa lang siya tarpaulin. Ano pangyayari? Well, talaga po kahit si Congressman Mix nga kahapon po ay nag-report siya sa Rinconada tungkol doon sa mga projects na natapos sa mga tulay at mga gagawin pa at talagang ang pinasalamatan po ni Congressman Migs si Secretary Vince Dizon at mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. na lumalabas na talagang mahal na mahal ng ating Pangulo ang distrito ni Congressman Migs po, Governor. But talagang pasalamatan natin ng si Bongbong Marcos siya naggawa niyan Ito si Legasyon minsan hindi yan nagpasalamat kay President Bongbong Marcos. Saka makikita mo yan. Makikita mo siya. Ang tanong ko, ito lang, first term si Congressman Legasyon, ang pwesto niya sa Congress. Di ba? I mean, huwag siya magpa-epal dyan kasi vice chairman siya ng Bicol Affairs na isang maliit na committee. Si Congressman Luigi, first term deputy majority leader. Di ba? Si Congressman Meg, chairman ng IT committee. Siya, wala nga siyang chairmanship Kung magaling siya, dapat may chairmanship siya
O kaya naging vice chairman siya ng isang major committee. Vice chairman na naman siya ng Bicol Affairs na hindi nga regular committee. Special committee lang po yan. So, dapat imbis na nagyayabang ka sa Andaya Highway, pakita mo ano ba ang posisyon mo sa Congress at ano bang pondong nadadala mo sa 3rd District. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ang nagdala ng Kamsur Expressway. Hindi naman pwedeng sabihin siya nagpondo ng Albay Kamsur Diversion. I'm sorry, ng Libmanan, Kanaman, Magaraw Road. Ako nag-umpisa niyan. Hilig niya magpa-epal. Ang tanong, ano ba nagawa niya? Ulitin ko, may pondo tayo this year. San Vicente, Libmanan, ang labas ka naman. May pondo tayo dyan. O baka sasabihin na naman niya, siya na hindi pa nga siya congressman, napapondoan na namin yan. Meron na rin pondo ang Calabanga Kabusaw na tulay na tinulak namin ni Congressman Hori. Tumawag nga yan kay Congressman Hori, hindi nga nasagot eh. Gusto niyang tanongin doon anong status dahil gusto yata magpa-epal. Di ba ho? So, bakit hindi siya mag-isip ng sarili niyang ng programa? Anong tulay ang gusto niyang pagawa? Anong kalsada ang gusto niyang buksan? Anong diversion road? Ako, plano ko, in-announce namin yan. Calabanga, Pili, Kapitolyo, Pili, ang labas, Calabanga. O, kami nag-umpisa niyan, on record yan. O, kami nag-iisip ng mga proyekto, programa, siya. Andaya Highway. Kaya nga, palagi ko na sinasabi, wala siya mag-alala. Gusto niya, pangalan natin, magpas tayo ng resolution, pangalan natin, Legasyon Highway yan. Diba? Para talagang tagtadan natin ng tarpaulin. No? Dapat kasi kasuin muna niyan 3rd District, diba? Okay. Governor, thank you po sa oras. Balik ko po kay June, kay Frank, Okay. kay Benji. Go ahead. Bago kayo balik kay Benji. By the way, Gob, yung ice blink kung saan niyaya ni Congressman Ligasyon si Sik Benz maghalo-halo, 20 meters lang, walking distance sa Plaza Quezon na sinimulan na takatiwang-wang ngayon nung mayor pa siya. Back to you, Benji. Benji. Okay, thank you very Kaya much, nga, Jun. salamat, June. Bakit hindi niya dinala, pinakita? Kasi insertion niyan, palpakan disenyo, palpakan kontraktor. Mali ang disenyo, mali ang kontraktor, daan milyon ng pondo. May imbestigahan yan. Sigurado Okay, may Benji. imbestigahan yan. Ang kontraktor, alam ko, kontraktor nga niya, kinakasuhan eh. Cinterways. Opo. Okay. Thank you, Jun, kay Kakiko sa kay Benny Gob. Halos na sagot nyo na ho lahat ng mga katanungan. Ihabol ko na lang po, isa lang po, Gob. Meron po bang iba pang concern na inilapit kayo kay Secretary Dizon na mga project dito sa probinsya na dapat pong ayusin, Gob? Maliban dun sa Andaya Highway po, Governor El Rey. Salamat. Yung panahon ng Bagyong Uwan at Bagyong Christine, marami pong na-damage na mga kalsada. Salamat, Benji, tinanong mo yan. No? Kasi nung nag-meeting talaga kami, ang sinabi namin kay Sec Vince, yung solusyon sa Andaya Highway na on our own, sa aming pagtingin. At ni-recognize na yung nga sinabi ko, uunahin yung Kapatogan, Tapilupi, Manangli, Sipokot, yung tulay sa Mauka, yung pahingahan ng mga truck. So, nabigyan ng solusyon yan. Pangalawa, sinabi namin, nung Bagyong Uwan at Christine, ang daming na-damage sa Pasakaw, sa Rinconada. Binigyan po namin siya ng lista, binigyan namin siya ng folder. Ito lista, ito picture. Sinisend namin sa PowerPoint. Pangatlo, ano ba mga kailangan na ma-convert na road conversion from local road to national road? So binigay na rin namin sa kanya yan. Ginawa namin na homework namin. Pinakita namin sa kanya yung mga ongoing project, completed project. Hiningi po namin na madagdagan ng pondo sa Kamsur Expressway, Pasakaw, Balatan at Albay Diversion Road. Yan, tatlong yan. Opo. Kamsur Expressway, Pasakaw, Balatan, Albay Diversion. Alam mo, sinabi niya dadagdagan niyang pondo, papaayos. Kahit sinabi po niya, hindi naman ako nag-Facebook na dahil sa esferso po namin, mapodagdagan yan. Aha. Tinanong mo, Benji, kaya sinasabi ko. Yes. Pero hindi ko na, nung after the meeting, hindi na po ako nag-vlog na dahil po sa esferso ko, madadagdagan ng pondo sa Kamsur Expressway, Pasakaw, Balatan, at Albay Diversion Road. Hindi ko na po inepal yan. Kaya ako sinasabi, dahil tinanong mo ngayon. Yes. Kung madadagdagan yan, salamat na lang po. Hindi na kami kailangan magpa-epal pa, di ba? Diba? Yes. Then pangalawa, yung Bato Lakeshore, sinabi namin sana madagdagan ng pondo para matapos yan. At marami pang iba.
na kami, ginawa namin yung homework po namin, nagkaroon kami ng isang oras sa kanya, lubos-lubos po o isang oras, ulit, nagtrabaho po kami kahit alas 11 ng gabi. Kung titignan mo sa picture, kahit umuulan, sa Kapitolyo, nilibot po namin siya doon ulit. Hindi kagaya ni Congressman Legasyon na dinala siya maghalo-halo. Una-una, ulit sabihin ko lang, kung gusto talaga niyang maayos ang 3rd District, bakit hindi niya ginamit ang panahon para sabihin, kailangan ayusin ang Pili Diversion Road, kailangan ayusin yung kalsada papuntang Siyembre Bonbon, kailangan ayusin ang kalsada papuntang Mangiring Calabanga, galing Naga. At hindi niya sinabi po yan. Tapos sinasabi niya, masarap yung halo-halo. Mawalang galang na lang. Mas importante yung programa proyekto dahil mahalaga po ang oras ni Secretary Bin. Sana doon sa lugar na may halo-halo, nag-present ka. Isipin mo, makikita mo na lang niyo po ang kung sino talaga ang nagtatrabaho. Kami nagtrabaho, pwede naman namin sinabing kumain ka ng laing pizza, minom tayo ng beer, mag-relax ka muna. Hindi, sabi namin mo nang galang Secretary, kahit pagod ka na, pwede bang bigyan mo kami ng konting panahon para magpakita ng mga programa dito sa Kamsur? Sabi niya, oo, nagtrabaho po tayo. Yan lang pagkakaiba namin kay Legasyon. Hindi kami nagpapagawa ng tarpaulin, siya puro tarpaulin. Kami trabaho, siya halo-halo. Kasi kapag ganyan, kasi Gob na may bisita tayo na isang mataas na opisyal, dapat walang sinasayang na oras. Kasi bihira yung pumunta dito sa atin kasi dapat malaman niya po yung mga concern ng iba't ibang distrito at ng probinsya, Gob Enray. Gob, maraming salamat po. Mabalos, thank you very much sa oras na ibinigay niyo po sa amin, Gob. Marinaldo, salamat sa oras. Salamat sa BBS, FM, Radyo Caferte, KM Goa, saka dyan po sa Rinconada, Underbelly. Maraming salamat po, Diyos Marinaldo. Sana lalo pang mabigyan biyaya ang ating mga kababayan probinsya sa galing sa ating Pangulong BBM, kay Secretary Vince. Galing rin po dito si Secretary Kiko Chu Laurel. Magbubukas na rin po yung cold storage. At marami pa pong mga programa, ang DA, DepEd. Magagandang balita po yan. At antayin po natin yung magandang balita na magtatayo ng Google Chromebook facility dito po sa Kamsur. Alam nyo, dagdag ko na lang, wala pong ganyan sa iba't ibang parte ng Asia, walang ganyan sa Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam. Pinili nila Pilipinas, pinili nila Kamsur. So, yan ang mga magagandang balita. At hindi po basta-basta papasok ang Google kung ang liderato ay hindi sila believe. So, yan, malinaw po yan. Salamat sa oras. Diyos Marinaldo. God bless. Okay, Mabalos, Governor El Rey Villafuerte Makatugang, sasatuya pong mga sister station. Thank you sa KM, sa EB, saka sa Caferte Radio. Makatugang, luway-luway na kitang mapaaram, digdi po sa laugkad na programang Radyo Banat Partner. Sa pangarap po kabilog na tropa kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talapihita kasi do mga radyo. Ako po si Benji Rivera, Mabalos kan sa indong pangantabay, basta bareta sigurado, labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magagalak dito.